Hi Libra, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly by tarot reading for April 21 to 27, 2025. Please be reminded, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Libra ngayong April 21 to 27, 2025 for your weekly gabay. Para po ito sa inyo Libra ngayong April 21 to 27, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Spirits Guide, mga ganap pa para kay Libra ngayong April 21 to 27, 2025. I need 3 cards po. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Libra ngayong April 21 to 27, 2025. I need 3 cards po. 2 cards po pala. Ngayong April 21 to 27, 2025 for your weekly gabay po. Makaka-receive kayo ng good news. Makaka-receive kayo ng good news. This is my change for the better. Mga pagbabago po sa inyong buhay. Huwag kayong mag-alala kasi para to sa inyong kabutihan, para sa inyong kaunlaran. May paglilipat ako nakikita dito. Pwedeng sa malayong lugar to. Or pwedeng bibigyan mo ng aksyon yung matagal mo ng plano. Maaring makatanggap kayo ng isang balita na tungkol sa nanganak, buntis, kasal, ikakasal. Mag-ingat kayo sa tao kasi may nakita kong kompetisyon dito, rivalry, tuso, mandaraya, sinungaling, pwedeng may ganap na tuto sa inyong desisyon, ideas, plano, or tungkol ito sa third party concern. Basta may nakita ko ditong mapanilang na tao po. So mag-ingat kayo sa kanya. Kung gusto nyo malaman kung sino ito, then ask your intuition. May temptation din ako nakikita dito. Like, maraming cases temptation po, Libra. Like for example, temptation na gustong bumili na isang bagay. Pero, yun nga, baka magalaw yung budget mo. O, posible din yan. Pwede din temptation na literal like, committed ka tapos may temptation. Pwedeng concern to sa'yo or concern mo ito sa isang tao.
Pero huwag kayong mag-alala. At the end of the day, may nakita naman akong solusyon dito, sagot sa inyong mga katanungan. Pero then gumawa kayo ng password or passcode sa week na ito. Pero most likely, mabibigyan ng solusyon ng inyong problema po. Mensahe? Clear the past and heal the present. It might be nangyari ito sa nakaraan at magkaroon ng healing sa present. And navigating by the stars, follow your bliss, follow the path. And sabi dito, makinig sa inyong intuition. Kasi sa intuition, siya yung magtuturo sa right path patungo sa success. Siya yung magsasabi sa inyo kung ano yung next action mo. And believe yourself also. Listen to your intuition and believe in yourself and have faith sa universe. Spirits Guide, na po yung energy ni Libra for this week, April 21 to 27, 2025. Excuse me. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, like for example, nanood kayo sa isang video sa channel natin, tapos ngayon, itong weekly Gabay Tarot reading nyo, tapos may napansin kayo na ulit na mensahe. So, meaning to say, yan yung pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So, ano yung energy ni Libra? Okay, gusto mong may kausap dito, Libra. Ang advice po dito, kasi may ano ko dito may nakita kong loneliness dito, pwedeng isolation na tahimik kayo, naghahanap ng solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan, pwede na nahihirapan ka magbigay tiwala sa sarili or sa kapwa mo. So may loneliness ako nakikita dito. Maaring itong nangyari sa nakaraan at naalala nyo for this week. Kaya nga may sabi dito na clear the past, heal the present, and move forward. Kasi this is movement This is movement also. You have to move forward at nasa right path kayo. Kailangan lang to make change. Huwag kayong huminto. Huminto lang kayo kung pagod kayo. And the advice is, it's time to reach out for support and connection. Use your intuition to guide you toward that meaning that resonate. So makinig kayo sa inyong intuition. May nangyari po na you're refusing to acknowledge the truth. Pwede din na may nangyari, pwede naulit ito. May naulit na namang problema na nagdulot ng trauma sa'yo. Ayaw mong alamin, ayaw mong harapin kung bakit ito naulit. So, ang sabi ng card niyo dito, bigyan ng atensyon, huwag niyo po daw i-ignore. Bigyan niyo po daw ng solusyon. Kaya nga may sabi dito na solusyon. And believe it. Kasi may sabi dito sa inyong cards and may solusyon na sa inyong problema. So it's time na harapin ito at bigyan na ng solusyon. Huwag niyo po daw iwasan. And yes, may nakita ko ditong deception. Yung sabi ko sa inyo na mapaninlang, sinungaling, yung tuso, mandaraya, pwedeng temptation ito, andito rin.
Oh, andito rin po sa dalawang card dito. So, it might be this is the reason why bakit nalungkot kayo. Kasi naulit yung nangyari sa nakaraan. So, makinig sa inyong intuition, bigyan ng atensyon, hanapan ng solusyon. Career and money po ni Libra ngayong April 21 to 27, 2025. Libra, ilang beses na lumabas dito sa inyong cards. Apat na card na panisabi dito na may nangyaring. So ito yung sinabi ko sa inyo bago tayo nag-start sa pag-read ng inyong tarot cards po. Na kung may naulit, kailangan nyo bigyan ng atensyon. Kailangan wag niyong iwasan, wag niyong i-ignore, bigyan niyo ng atensyon, solusyon at action. Basta may nakita ko dito, apat to cards, sabi dito na may paningin lang. May sinungaling, nag-backstab, may tinatago, plastic, or may offer sa inyo dyan na hindi, or offer or may nagsasabi na nagsasalita dyan na hindi totoo. Basta may nakita ko ditong hindi totoo. Okay? Or, regarding ito sa paggawa ng plano, gumagawa kayo ng plano, strategy, strat plan. Oo. So, ang sabi ng card dito, bumuo po daw kayo ng diskarte upang makuha ang gusto mo. Or umiwas na lang sa mga taong toxic or naging toxic yung workplace, o umiwas na lang po. Or kung pwede Miss Jav, hindi ko maiwasan kasi may kontrata, parang ko siyang kasama. So put limitation. Siguraduhin mo na lang na wag mong tanggapin yung energy niya. Okay? Siguraduhin mo na hindi maapektuhan yung energy mo nang dahil sa mga ginagawa ng taong ito. Nang dahil sa pag-uugali ng taong ito. Dahil sa mga ganap dyan na naging toxic na po. So, yun. Ang sabi dito, bumuo ng diskarte upang makuha ang gusto mo. Okay? At put limitation kung pwede po sa mga taong toxic. Okay, ang ilan sa inyo dito nagtrabaho sa abroad or may balak magtrabaho sa abroad or may balak uuwi tapos magtrabaho na naman, babalik na naman sa abroad. And most of you conservative sa money at investment nyo, kaya sobrang focus nyo sa trabaho nyo ngayon, sa inyong negosyo. Gusto mo kasing magkaroon ng financial security. Kaya mas focus kayo sa inyong trabaho nyo ngayon. You're building stability, you're conserving resources. May nakita nga akong structure dito eh. It might be nag-iipon kayo para pampatayo ng structure or bahay. Pwede din na literal na nagpagawa na kayo ngayon kasi may structure kasi ako nakikita dito eh. Pwede din kasi sabi ng kanina na 'di ba na bumuo kayo ng diskarte or strat plan, yung strategy plan na gagawa kayo. It might be that is the structure. Okay? Basta may structure dito. You're creating stability. Nagpatayo ka, or nagbuo ka.
You're saving money for your future or may specific goal na nag-iipon kayo kasi may gusto kayong bilhin. Nag-iipon kayo kasi para ipagawa sa bahay, magpatayo kayo ng bahay, pwede. So, iba-iba yung situation natin ha. Basta may structure dito, you're creating stability, pwede nag-save kayo ng money, gusto nyo lakihan pa yung savings nyo, or may specific goal talaga kayo. Kaya sobrang sipag nyo sa inyong trabaho. Sobrang sipag, sobrang ingat sa kaperahan. And this card serves as a reminder na be generous since giving to others brings more prosperity into your own life. Binavalue mo ang pera, yung trabaho, hindi ka din madamot at the same time. So, financial stability nakikita ko dito nang dahil sa pagkakaroon ng disiplina kasi marunong kang magtipid at masyado kang maingat sa inyong naipon. Itong pagkakaroon ng disiplina, maging mayaman ka nito. Magkakaroon siya ng financial abundance and personal growth. Pero wag niyo po dong kalimutan na ipamper yung sarili mo kasi deserve mo naman. Kasi naging masipag ka sa araw-araw. Spirits Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Libra ngayong April 21 to 27, 2025. Okay, may naalala ka sa nakaraan pero now nagkaroon ng healing. Pwede din hinahayaan mong sitwasyon na matapos. So remind yourself na let go and move forward kasi kung kakapit pa tayo sa nakaraan, yan yung pumipigil sa paglitaw ng isang bagong simula. So this card tells you na subukang huwag ipagpaliban ang kasaganaan na naghihintay sa'yo. So, ang sabi ng card dito, accept and learn the past situation. Pero din may nangyaring separation or loss of connection na naalala nyo ngayon. Pero now, nagkaroon siya ng healing or hinayaan mo na mahil ka. Hinayaan mo na matapos yung kalungkutan, hinayaan mo yung matapos yung mga nararamdaman mo. Tapos, nakikita ko naman dito, ang importante dito, nagkaroon ng healing. So, may ano dito pagtatapos, pwedeng separation, pwedeng tumiwalag, pwedeng umalis, pwedeng nagkaroon ng loss of connection na naalala mo. Pero, nakikita ko dito nagkaroon ng healing. So, ang nag-remind lang po yung card nyo dito, you have to let go and move forward para sa future po. So, mag-focus kayo sa makontrol nyo, huwag kayo mag-focus sa hindi nyo na makontrol, lalo na natapos na. And this is good kasi nakita ko dito, you're slowing down, you're exercising your patience. Pwede na nagkaroon ng delay sa travel, delay sa hinihintay mo. They are divine. Itong delay na ito, they are divinely timed to highlight an important realization. Yung something you need to recognize. Kasi usually pag nagkaroon ng delay, kailangan may ma-realize ka muna bago dumating yon para magamit mo sa tama. Minsan, ganyan din. So this lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. So, huwag kayo mag-focus sa hinihintay nyo.
para hindi kayo mainip. Oo, and yun, exercise your patience, tama to. You're slowing down, huwag kayo magmadali para hindi kayo mainip. Okay, pag-imanin niyo po yung blessing sa binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Maraming salamat po.